Dahil marami sa inyo ayaw nyong maniwala sa akin, lalong-lalo na ho yung mga panatiko ni Maharlika na nagsabing ni-refund ko daw yung pera na ibinigay ko sa kanya sa Google, sa YouTube. Alam mo, tingnan mo yung effort namin just to prove our point. Tapos siya magsasalita lang na binawi. Binawi ni Lisa Coting. Binawi ni Binawi ni Puting Ahas. Winnie Butod, ganun lang yung mga sinasabi. Putang ina, paniwalang-paniwala yung mga tanga. Kaya sabi ko, kahit walang manood sa akin ng mga followers ni Marley, kapag wala akong pakialam, ang tatangan yan. Diba, yun lang lagi sinasabi. Tapos na naman si Banat, pakita ng visual aids. Tayo, sinubukan pa natin on our end. Gumastos pa tayo para lang subukan. Napatunayan naman natin yung na-replicate natin yung issue. Tapos po siya, mas naniniwala pa rin sila dun sa bobo yung comprehension. Mga klase. Sabi ko nga sa inyo, kapag meron kang mga taong hindi na talaga makumbinsi, ginawa mo na lahat at hindi mo makumbinsi, give up ka na sa kanila. Hindi naman natin target yung target market ni Maharlika kasi yung target market niyan, yan din yung mga nabudol niya noon na 31 million. Yung mga nabudol niya noon, kasi alam naman niya, nasasablay yan eh. O alam niya na pagka siya lumipat, si Maharlika nga lumipat, kami pa, lipat din kami. So yun din yun. Sila din yun. Sila din yun na mga tanga na bumoto. Sila din yun yung mga gunggong na naniwala sa gintong pangako. Sila din yun yung naniwala kay Sangkay. Sila din yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi natin target makuha yung mga yan. Wala tayong lugar para sa mga tangang followers. Oo. Yan. Play natin. Ito, ipapakita na ho natin. Ha? Saan ho galing ito? Basahin nyo ho. Oh. Ayan. Galing ho yan mismo sa support.google.com, YouTube. YouTube help. Ayan o, YouTube help. Nakasulat na ho dyan. Oh. What can we help with? What's the issue? With your purchase. Ano nakasulat? I want a refund! Oh. Refunds for super chat, super stickers, and super thanks. And donations are voluntary. Ano ibig sabihin ng voluntary? Sa Tagalog, voluntary. Non-refundable. Ano ibig sabihin ng non-refundable? Non-refundable, sinabi non-refundable. Ibig sabihin, pwede mong ma-refund. Ganyan sila katanga. O katulad nito, basahin natin yung sinasabi ni biktima. O, Sir, wag mo na ipagtanggol si Banat Bay. Kahit pa lang, alam namin gusto mo pa sayo ako. Ano yan? Putang ina naman. Ganyan kabobo. Tingnan nyo. Tutigan nyo itong comment na ito. O, ganyan kabobo yung mga followers ni Maharlika. Ganyan. Tingnan mo, parang mga abnoy mag-comment. Sir, huwag mo na ipagtanggol si Banat Bay. Kay Cayetano pa lang, alam namin, gusto mo. Pasa ko sa'yo. Cayetano kausap, putang ina niya. Diyos mio, biktima. Puta, kain-kain din ng gulay. Kain-kain din ng gulay, biktima, putang ina. Ang pangit mo na, ang tanga mo pa. Wag mo ko murahin kita araw-araw, putang ina mo. Wala kang pakialam. O, sabi niya, wag mo ko murahin, wag kang pupunta rito tapos meron kang almoranas na nakawag. Oo, wala ka namang ambag, animal ka. Kaya nga sabi ni Anharot, biktima 147, nabiktima ka talaga ng katangahan mo. Totoo yan. O, sige ha. O, play natin ulit. O, wag kang iyakin. Pag namura ka dito, ibig sabihin sobrang tanga mo na talaga nun. O, siya hindi nyo kaya ang hagupit. Boss Dada. O, sa inyo eh. Hindi nyo kaya yan. Pakisagot niya ako, pag sinabi mo bang non-refundable, nare-refund? Tanong mo ba, Banat Bay? Pag sira ulo ah.
Non-ref... Oh, sige. Ito maganda to. Sabi nito ni Florenda, makukuha mo na ba ang palipad? Pakape kahit hindi pa tayo mang sweldo sa YouTube, tanong lang. Hindi mo makukuha yun. Halimbawa, yung pinakulay mo ngayon. O makukuha yan sa susunod na buwan. March. O ngayon, ang susunod na sasabihin mo, alam ko na yan, very predictable. Oy, ganun pala eh. Di ibig sabihin, wala pa. Hindi pa ginagastos ni Maharlika yung pera. Florenda, ibig sabihin nga kasi nito, nagpapakalat siya ng fake news na ni-refund kahit hindi naman ni-refund. So, ibig sabihin yung 5,500 o laway na laway siya doon, pinagdiskitahan niya na yun. Ganun lang yun. Oy, biktima, huwag ka nang umiyak. Biktima 147, naka-live ngayon ang El Shaddai. Pucha, dumunta ka na doon, magdasal ka na doon. Sabi niya, yung laki mong yan, sisingaw yan. Nakakatakot. Natatakot ako kay biktima. Wait lang. Natatakot ako kay biktima. Pinagtatangkaan niya ako. Ang laki ko daw, pasisingawin niya ako. Hoy, baka kahit tirador, wala ka. Animal na yan, oh. Oh, Diyos ko po. Oh, sige. Ano natin, ha? Yun yung tinatanong ni ate. Yun ang sagot ko sa iyo, ate. Ang sagot ko po sa iyo ay hindi pa matatanggap yun sa susunod pa. Pero the fact na sinabi na nga ni ating na ni-refund, sabihin, wala siyang planong ibalik. Ibubulsa niya na yung pera. Sabi ni guys, hindi nyo kaya si Boss Dada sa... Alam mo ba tawag sa akin ng mga kaibigan? Yung tayo na to si Boss Dada, oh. Ibang klase talaga, putya, pinaliligo nito yung kahihiyan. Ako yung tao na inaasar mo na, putya, tuwan-tuwa pa ako. Oh, nagpakalat na naman ba ng katangahan? Putya, wala namang pinapakalat yan sa live niya kundi kabubuan, eh. Kailan mo mag-analyze siya, putay na. Gagamit lang ng mga linggo. Jutang Ginimes. Magpapakita lang ng mga manika. Sasampal-sampalin yung ahas niyang yung ahas niyang staff to. Ano nanto na? Hindi mo kailangang magaganon para paniwalaan ka ng tao. Kailangan mo lang maging totoo. Kailangan mo lang maging totoo sa mga balita. Huwag kang magsinungaling. Okay na yun. Hindi mo na kailangan ng mga manika. Hindi mo na kailangan ng kung ano-ano pang mga antiques. Magdadamit ka pa ng mga kung ano-anong kulay. Kukuha ka pa ng martilyo. Papok-pok-pok-pok. Hindi na kailangan, kaya mo sinasamahan ng mga antics na ganyan yung live stream mo. Kaya mo sinasamahan ng mga makukulay na mga kung ano-anong mga props mo. Kasi nga, ang totoo sa sinasabi mo yung props. Ayun lang yun. Kapag masyado kang maraming visual effects, ibig sabihin, wala kang pinupunto. Binubusog mo lang yung tao sa, alam mo yun, magagandang mga nakikita nila. But if you're gonna analyze what she's saying, wala talaga. Sabi nga niya papalitan na si Bersamin. Diba, tumama siya doon kay Recto. Papalitan na daw si Bersamin. Hanggang ngayon, nandiyan pa naman si Bersamin. Diba? Tingnan mo, sabi niya, nakakatawa. Kayong mga vlogger, nagbabanatan. Ganun talaga. Pwede ka naman matulog na lang. Wala naman. Ba't apektado ka? Ayan. Sige, let's play it again. Let's play it. Sabi ko na ito si Florenda. Bistado kita, no? Alam ko na kagad kung saan pupunta yung tanong mo. Sabi ko, kayong mga taga kay Maharlika, ang bababaw nyo, kaya kayong basahin kahit nang hindi magbasa. Kahit grade 1 at hirap pa magbasa, kayang basahin yung mga ganyang yung ang tawag diyan ni condescending na mga tanong. Nagpakulay ba kayo? Matatanggap na yung pera ngayon? Hindi, next month. Alam ko na yung kasunod. Ba't sinasabi nyo? Fake news kayo. Sinasabi nyo binulsa na, hindi pa pala. Anong tawag anong tawag diyan sa bangko ni Maharlika diyan sa YouTube? Hindi ba bulsa niya yan? Kaya lang magiging pera yan sa next month pa. Pasensya na.
doon sa ating internet. No, walay-walay talaga dahil mahina ang internet daw ngayon. Oh. Tsaka fake news. Si Onanay daw, yun daw si Lisa Arneta, yung pera daw na 5,500 galing daw kay Lisa. Alam nyo, walang ebidensya, pwede siyang magsalita ng ganyan. Alam nyo kung bakit? Binibigyan nyo siya ng para mang fake news. Pero kung kayo, hindi nyo tinatangkilik yung fake news, or kahit pa paano maging ano kayo, gamitin nyo yung sentido común. Yung inyong pagiging objectivity, gamitin nyo. Yung isipin nyo, totoo ba yung sinasabi nito? O, totoo ba yung mga, may ebidensya ba to? Subukan nyo lang tanongin yung sarili nyo tungkol doon. Maniwala kayo, malalaman nyo. Ma-unmask nyo kayo mismo kung gaano ka fake news yan. Sabi ni Florenda, pinapanood ko kayong lahat. Huwag mong bigyan ng masama ang sinasabi ko. Huwag ka mag-comment. Manood ka na lang. Oo, ganun lang yun. Alam mo, yung problema mo, Florenda Fenwick, kaya mong solusyonan yan sa sarili mo. O hindi umiikot ang mundo. O hindi ginawa ang mundong Earth para sa'yo. Maniwala ka, may iba pang mas importanteng tao sa'yo. Kaya yung emosyon mo, just suck it up. Sige, let's play once more. Let's play once more. Refundable means hindi ho nare-refund. Sa madaling salita, huling-huli si Maharlika dito that she is lying in front of you. She is lying. Tas sasabihin na naman ng iba, bakit ko inaaway? Hindi ko siya inaaway. Ina-accuse niya ako na ni-refund ko daw. Nagpapakalat na naman siya ng fake news sa akin na kesyo ni-refund ko daw. Kung dito sa maliit na bagay, nagpapakalat siya ng fake news, paano pa kaya sa malaking bagay? Tandaan niyo yan. Di ba? Very simple logic. Kung itong isang tao na to, binulungan mo siya, sabihin mo sa kanya, si Mang Martin naghihingalo na. Magdasal tayo. Tapos ang sasabihin niya doon sa kabilang party, si Mang Rene, ano sabi ko kanina, Martin? Si Mang Martin, patay na daw. Magdasal tayo, saka para yung kanyang kaluluwa mapunta sa langit. Malaking pagkakaiba nun. Malaking pagkakaiba nun. Sinabi sa kanya na naghihingalo na. Ang kwento niya doon, patay na. Kung hindi mo siya kayang kung ganun siya kabobo at hindi mo siya kayang pagkatiwalaan sa isang napakaikling instruction o sa isang napakaikling konting balita, hindi mo kaya siya katiwalaan at pinipeke niya pa, dinadagdagan niya o binabawasan niya, ibig sabihin wala kang pwedeng asahan dyan na mas malaki. Wag niyong kakalimutan. Meron nga tayong kasabihan Ang mga sinungaling, kapatid yan ng... Ulitin natin. Ang sinungaling, kapatid yan ng... Kapatid tanga. Ang sinungaling, kapatid yan ng tangang magnanakaw. Meron kasing tangang magnanakaw, mga bossing. Yan yung sinasabi kong mga magnanakaw na tumitingin pa sa CCTV camera. Yan yung mga magnanakaw na nakapagnakaw na, pumunta pa sa rep, kumain pa. Baga nag-iwan pa ng mga bakas niya. Ang masaklap, yung magnanakaw na yan, dun din siya sa bahay nakatira. Person of interest siya. Kaya pag nagkuha na ng mga fingerprints, putya, dali siya. Yun ang sinasabi natin. Kasi ganun siya. Right before our eyes, in front of us,
sinungaling siya, sabi niya, naka-ano ako, green ako ngayon. Pero kitang-kita mo na blue yung damit niya. Ano ka ba? Naka-green ako. Tanga mo naman. Ayan, no, green niya, no? Ganun siya, mga boss. Huling-huli mo na, ginawan mo na ng mga magandang paliwanag, pero hindi niya tatanggapin. Alam mo kung bakit? Kasi nga, in-embrace niya na yung pagiging fake news niya. Ganun lang yun. Demonyo? Alam niyo ba nung nagpakulay si Banat Bay? Alam niyo ginawa ni Marlica ganito. Kasi nga ang laki ng salamin niya eh. Oo, ginanon niya. Tiningnan niya pang ganyan. Nung nakita niya si Banat Bay, end live. Tapos sinabi niya, hindi niya nakita sino nagpakulay. We. Tapos naniwala naman kayo, mas malaking we. Kala ko ba, sir, lagi mong pinapanood? Oo, pag nag-workout ako, yan ang radyo ko eh. Oo, pinapanood ko naman. Wala naman yun, hindi naman masama yun. Hindi nga ako nagko-comment eh. Nanonood lang ako, nakikinig lang ako. Wala namang problema ro, masama ba yun? Oo, sabi niya, kung hindi daw siya nanonood, kanya-kanya ng preference yan. Oo, kasi sa totoo lang, sabi ko sa inyo, minsan, masarap din pinakikinggan yung mga fake news niya. Mapapailing ka talaga, sabi ko, tindi ng tao na to. Tapos pag tinignan mo yung comment, putya, lahat sila bilib na bilib, tawa ako ng tawa. Oh, sige, diretso. No, if you are not faithful in small things, how much more in bigger things? Yun lang ho. Alam nyo, hindi ho natin inaaway yung ali. Baka ukala nyo inaaway natin. Hindi. Ang akin lang ho kasi, sabi ko sa inyo paulit-ulit doon tayo sa totoo. Wag ho tayong gagawa ng istorya because it's just serve our interest or it will benefit us. Kung ganun tayo, anong pinagkaiba natin kay Romualdez? Anong pinagkaiba natin kay Suarez? Anong pinagkaiba natin kay Zaldico? O higit sa lahat, Marlica, anong pinagkaiba mo kay Lisa Smugs na tinatawag mo? If you're lying, Lisa Smugs is, you are accusing of lying, ano pinagkaiba niyo sa kanya? Paraw kayo nagsisinungaling. O maaring maliit sa'yo, malaki sa kanya, because maliit lang kaya mo isinungaling. Ibig sabihin, kasi wala ka namang isisinungaling na malaking pera. You understand? This is about money. Sasabihin mo, binalik. In other words, ginagamit mo nga, gagamitin mo na. Nasa iyo na. Pasasabihin mo, binalik. Kung hindi ka mapapagkatiwalaan sa maliit na pera, tas kukundinahin mo lahat ng tao sa paligid mo at sasabihin mo magnanakaw, kawatan, lahat. Kawatano. Lahat, dadamay mo, di ba? Ito nga 5,000 lang, nagsisinungaling ka pa. Sige nga. Kung 1,000,000 pa kaya yan? Hindi, isipin mo to it's just the same thing. Para mo nang ninakaw yung 5,000. Bakit? Sinasabi mo na kinuha ko uli, pero nasa iyo naman. Oh. Kung sa 5,000 nga, ninakaw mo na, 1,000,000 pa kaya? Answer me. Diba? Simple as that Pinagsisinungaling mo 5,000? Kung billion-million yan, billion-billion yan, kaya do not deceive us by saying para sa bayan. Nek-nek mo. 5,000 nga, na-test ko na kaagad yung loyalty mo sa bayan sa halagang 5,000. Ganun ka-cheap. 5,000 lang pinagsinungaling mo pa sa mga viewers mo. Tama yun kasi lagi niya sinasabi na cheap. Ni-refund. Tapos pag may nagpapakunin siya, huwag niyong i-refund yan Mga ganun pa siya. Ang sinasabi niya na un-cheap daw ni-refund. Sino mas cheap? Yung tinanggap mo yung pera tapos sinabi mo na hindi mo na alam mo dito sa Pilipinas, kayong mga OFW, marami kayong ganyang kamag-anak sa Pilipinas, di ba? Yung pag nagpadala ka ng pera, sinasabi hindi nila natanggap pero natanggap na pala nila.
Diba? Tingnan nyo yung quality ng Banat Bay at saka quality ng Maharlika. Ang Banateros Brothers po ay member ng kapisanan ng mga social media broadcasters ng Pilipinas. KSMBPI. Kami po ang nagpa-warrant of arrest kay tawag dyan sino yun? Yung malaking balakang si Tony Fowler. Meron po kaming posisyon sa kapisanan, mga bossing. Kung walang tiwala sa amin ng kapisanan kung saan gusto niyang linisin yung social media laban sa mga maling impormasyon at mga maruruming mga content, bakit kami kinuha nun? Kami po ay nasa remate. Nagtiwala po ang isang kilalang tabloid sa Banateros Brothers, pati saksi. Ay, lagi ko sinasabi sa inyo, quality, tingnan nyo yung quality. Okay, compare nyo yung quality nitong analysis ni Banat Bay na may kasama pang mga visual aids versus doon sa quality nung gagamit lang ng baklang salita, gagamit ng pang-squatting na salita. Oo, jojoklain kayo ng jojoklain. Sasabihan lang kayo ng alindog ko, tuwan-tuwa naman kayo. Yan yung sinasabi. So, ganun yung quality niya. So, yung makukuha niyang mga manonood sa kanya, mababa din yung quality. Kaya nga sabi ko sa inyo, we're always proud of all of you here because you are all, I would say, na talagang magagaling na mga tagapanood. Oh, kaya sabi ni Kaloy, di ba, hindi daw yan, kaya galit na galit, di nabigyan ng posisyon. Baka kaya galit na galit. Dahil, yun na nga, sabi siguro ng gobyerno, Maharlika, fake news yan ang sinungaling kapatid ng magnanakaw. Imbis na maghahati-hati, madadagdagan pa tayo ng isang kawatan. Hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, okay, let's say, for example, pwede palang i-refund. Pero napakahirap lang talaga na daanan mo, dadaan ka sa butas ng karayong, pwede pala talagang ma-refund. O di sorry, mali kami. O ikaw, Maharlika, kaya mo bang mag-sorry na tinanggap mo yung pera ni Banat Bay pero kalat mo na ni-refund niya? Yon ang tanong namin sa'yo. Diba? Kung kaya mong isinungaling ang 5,000, pag inalok ka ng 1,000,000, imposibleng hindi mo tanggapin. Ito si Florenda, tingnan nyo gano'n siya kabobo. Nanonood ka ba rito? Kanina ka ba nanonood? Kahapon nanood ka ba? Noong isang araw nanood ka ba? Ganun kayo kabobo ng mga followers ni Maharlika? Hindi niya daw maintindihan ba't daw natin gustong subukan si Maharlika. Ano daw intensyon? Tanga talaga. Sabi ko nga sa'yo, Florenda, bawal ang bobo at panatiko eh. Kaya, uulitin ko ha. Kasi alam ko makapal yung bungo mo. Uulitin ko ito, dahan-dahanin ko na Tagalog pa to. Puta, hindi pa maintindihan. Pag in-Espanyol ko to, maniwala ka, mahirapan ka. Florenda Fenwick, kaya namin ini-expose si Maharlika kasi sinungaling siya. At ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Sinungaling, nagsisinungaling siya. Puta, kanina ka pa nanonood eh. Huwag niyong gamitin dito yung yung pang goldfish ninyong mga utak. Alam mo ba yung goldfish, Florenda Fenwick? O yung goldfish, yung kakasabi lang sa kanya ngayon, pagtalikod niya na ganun, hindi niya na natatandaan yung sinabi sa kanya. Ganun, parang yung mga utak niyo, utak ng isda. Anak ng tinapay naman. Florenda, ilang na ba nilunok mo? At mukhang, hindi mo na naintindihan. Tapos iiyak-iyak ka dyan. Sabi mo, pinapanood ko kayo lahat. Paliwanag kami ng paliwanag, hindi nyo naiintindihan. Sanay kasi kayo sa butod-butod. Nasanay kasi kayo sa ganyang mga vlog eh. Ang hirap eh, kasi ganito lang yung utak, ang kapal ng bungo, bago makarating yun dun sa utak, 3 araw. Ang hirap. Sobrang hirap din pala talaga ng trabaho natin, no?
Alam mo, sa totoo lang, ang daling mag-vlog kapag ganito kagagaling. Yung mga mo, yung mga legit na mga banateros, pag ganyan kagagaling yung mga kinakausap mo sa vlog, ang dali. Oh, pero pag ganito katatangas, hindi sila talaga sanay nung paliwanag na talagang blow by blow. Kailangan mga 3 paliwanag lang muna. Tapos bukas na yung iba kasi makakalimutan na nila yan. Wag, sabi nga ni Jing Corpus, wag kasing puro bopis ang ulam. Wag puro bopis. Kawawa ang putya. Kaya mag-comment manood ka na lang. Kasabang manood ka, kumuha ka ng tissue, umiyak ka. Sabi nga ni Aldrin, huwag niyo namang araw-arawin yung kabubuhan. Huwag niyo araw-arawin. Minsan lang. Ha? Paminsan-minsan. Marami pang pagkakataon. Wag mo ako niloloko. 5,000 nga lang, kinakana mo na eh. Oh. Mahiya ka naman. Ang kapal ng mukha mo para magkundi. Hindi ko sinasabing hindi totoo yung mga kinukundina mo, ha. That's not my point. Oo, totoo yung mga kinukundina mo. Pero ang problema, pareho lang kayo. Malaki lang sa kanila, maliit sa'yo, ninakaw mo pa. Kinuha mo pa. Tapos sasabihin mo, binalik kinuha ko. Ay, ano bang mahirap intindihin dyan? Sa mga gunggong na mga palangga? Anong mahirap intindihin? Sa nagbigay si Banat ng pera, pinanggap niya, binulsa niya, tapos sinabi niya sa mga tao, yung nagbigay, binawi. Pero po siya nasa kamay niya. Alin doon ang mahirap intindihin? Gusto nyo ba i-type ko pa dyan tapos ipin ko? Para ulit-ulitin yung basahin? Ano naman kayong paaruga? Yung paaruga, ha? Kumain kayo ng dinakdakan, sabi ni Mamang Chopper. Kasi yung bopis, nakakabopis. Kapag araw-araw ganyan, kumain kayo ng dinakdakan dahil buti pa yung dinakdakan may utak. Yan ha. Oh. Buti pa yung dinakdakan may utak, kayo wala. Ano yan, boss? Try mong ipaliwanag. Kunwari, sila wag no. Mag-i-effort pa ako sa kanila, basta naintindihan nyo, okay na. Kung hindi maintindihan ng mga tanga, hindi na natin kasalanan yung kwelahan, hindi na kayang gamutin yan. Sabi nga ni Regino, Magina ang jutak ng mga jutang inis. Ay kasi sa inyo, money is not an issue kay Banat Pai. Alam mo, nagkaroon lang ng issue kasi yan. Nagkaroon lang ng issue kasi nga nagsinungaling siya na na ni-refund kahit hindi naman. Kaya kung maharlik ka. Kung ayaw mo kay Banat Pai para hindi ka mapahiya, kahit sa akin, isoli mo, Boss Dad, o kaya baguhin mo yung pangalan mo, gawin mong sinungaling ako. Gawa ka ng channel mo na gano'n. Tapos, ka ng 5,500. Kahit 5,000 na, 500. Sabihin mo lang, kasi pag hindi mo binalik yan, mutya, bang buhay mong dadalhin sa konsyensya mo yan na mo. Pero putya, pinangangalandakan mo na hindi mo natanggap. So, ibig sabihin, sa halagang 5,000, puta wala kayong pinagkaiba ni Thinking Pinoy. Kung si Pebbles, merong utang sa kanya si Thinking Pinoy, hindi na binayaran, putya, ito, matindi, abuloy sa'yo. Tinanggap mo na, pinangalandakan mo pa na hindi mo nakuha. Ay, Diyos ko po. So, yung kabuuan, yung balita na yan. Walakpakan. Loko-loko ka. Bakit? Ano na naman ginawa? Wala naman akong ginawa. Oh, grabe. Francis Afable, alam mo nung narinig namin yan, we did not jump on the gun. Oo, hindi kaagad namin kasi siya, pull the trigger kaagad siya. Kinaumagahan pa lang, bumanat na siya eh. Pero ang Banateros, wait, makuryente, tingnan muna natin. Narot, magagawa ko ng account papakulay ako sa'yo tapos i-block mo. Tapos tingnan mo kung nandoon. I-unblock mo. Nandoon, di ba?
Ibig sabihin, pag may nag-comment, binlock mo, or dinilit mo, natatanggal yun dun. Ay, nako. Ito yung mga tinatawag na nung inire. Nung inire, akala nung kumadron, nasalo niya yung bata. O, yung pala ang nasalo niya, malaking tae, yung bata pala nalaglag, na una ulo. Ayan yung mga followers niya. O, ganyan mga bossing. O, ano pa ba? Balita natin. O, meron pa, huwag kayong magalala. Oy, by the way, si Banat Bay nag-message siya sa akin na mayroon daw yatang problema rin pa rin sa internet sa kanila, so hindi niya sure kung siya ay makakapag-live. Pero magla-live yan as much as possible. Let us go back mga bossing. Let us go back with itong mga issue. Oh, yung issue mga bossing. Yung issue dyan sa Kamara de Representante. Kasi hindi ba natatandaan ninyo? Kahapon, nag-press conference naman sila at sinabi na paano hindi alam ni Aimee. Nakapirma siya dyan. So alam niya yan. Ano ba yung may pirma siya tas hindi niya alam? May problema siguro siya. Hindi ba? Pero may sagot si Aimee. Ewan ko lang kung tatanggapin niyo yung sagot ni Aimee, pero mga bossing, ang sagot ni Aimee dito ay si yun daw si Maharlika nga daw kinuha yung pera ni Banat Bay. Ay, hindi pala. Hindi si Aimee daw yung kanyang pirma doon ay e-signature. Hindi daw mismo pirma niya. May pirma ka pa din kasi dun. So kahit na hindi mo nabasa yun, the fact na mayroon kang e-signature doon at authorized mo yung naglagay ng e-signature mo doon, hindi ba? May kasalanan ka pa rin doon, tama? Hindi, ito question lang question. Halimbawa, yung dyan sa sugar regulatory dati, di ba? Yung sa sugar regulatory no na di umano, meron daw pumirma para kay PBBM. Diba parang ang sinasabi nga natin noon is yung PBBM, meron ka pa rin kasalanan yan because again, authorized mo yung pumirma dyan. Therefore, command and responsibility, meron kang responsibilidad sa pagkakamali niyan. Sabi nga, however, nakalagay pirma niya. Nakapirma na siya. Hindi, para sa akin, gano'n namin. Some people are saying na hindi niya naman personal na nabasa, but again, itong e-signature na to is your signature. Lang siya, wet signature. So it is an electronic signature, but your signature there is or means you are confirming or you are agreeing doon sa kontrata. Sa akin kasi yun ang sagot niya Pakinggan natin yung kanyang sagot doon sa sinasabi ng Congress. Sabi ko sa inyo dito, pag si Aimee tama, sabihin natin tama. Pag nakikita natin si Aimee medyo mali, sabihin natin mali. Yung mga Congress madalas mali, pero pag may tama, sasabihin din natin. Ganoon lang talaga buhay. Hindi tayo katulad dito ng mga jutang ginimes na putya lahat na lang ng nakikita mali. Hindi tayo dilawan. Galawang dilaw mga bossing yung mga ganyan. So dito sa channel natin, masaya dito kasi may burautan dito. At the same time, may bigayan ng komentaryo, mayroong paghahatid nitong mga balita ng mga mainstream media, and at the same time, naghahanap din tayo ng mga magagandang ibabalita natin para hindi naman laging bad news. Kasi dalawang klase ang news, isang bad news, isang good news. So kailangan pag may bad news tayo, hanap din tayo ng good news. Pero kung wala talaga, wala tayong magagawa. Magic, makakaloka. Pagaling sila sa pirmahan. Ang nangyari, kinukuha yung mga e-signature namin lagi. Tapos, bibigay namin yung e-signature, tiwala naman kami na talaga naman gagawin nila. Ngunit, hindi ko na maakalain. May mga sangkatutak. Ay ma'am, hindi pwede. Hindi pwede na ipamimigay mo yung e-signature mo for them to use sa convenience nila. Ala, si Aimee, ano ba naman yan? Ang ganda-ganda na nung argumento mo kahapon. Napakaganda na nung argumento mo na binabanatan mo sila. Nung nabisto naman ang sinasabi mo ngayon,
Kinukuha kasi nila yung pirma ko. Tapos, nilalagay nila sa mga kontrata nila. Ba't mo binigay? Pirma mo yun. Ba't mo ibinibigay? Narinig nyo naman, di ba, na kinukuha daw yung kanilang mga pirma. Paano yun? Medyo malabo yun, Ma'am Amy, ha? O sige, tuloy natin. House insertion, kinabit-kabit lang yung mga e-signature namin, di naman namin alam dahil, eto nga, sabi nila, house insertion, wag kayong makikialam. O ibig sabihin, Amy, binigay mo yung pirma mo sa kanila. Sinong tanga? Sinong tanga ang magbibigay ng... Garski, pakibigay email mo nga sa akin yung e-signature mo. Kailangan ko lang. Senador ka? Senador ka? Hindi ka naman nagunggong na senador. Ang tagal mo ng senador. Tapos pinamimigay mo yung e-signature mo. Ang labo. Sobrang labo. Sabi nga ni Gar, ito talagang pinakamaganda. O dapat daw kasi, pagka gumamit ka ng e-signature, dapat meron siyang OTP, yung tinitext sa'yo yung code. Tayo na billion, budget ang pinag-uusapan, budget. Pera ang pinag-uusapan, putya, e-signature. Paano nakalusot to sa inyong lahat? Akala ko ba ang tatalino nyo? Putya naman no. Sabi nga ni Cheryl, yes, true. Kung totoo sabi mo, Amy, na hindi mo inauthorize yung paglalagay ng pirma mo dyan pero may pirma mo, heads must roll. Idemanda mo ng forgery. Kung sino yung sa tingin mo naglagay ng pirma mo dyan na hindi mo inauthorize. Pero pag di mo ginawa yan, Amy, talk shit yan. Okay na eh. Okay na kahapon eh. Sabi ko nga sa iyo eh. Okay na yung ginagawa mo eh. Tapos nagbitaw ka ng ganito. Ay, nako. Kaya yung AKAP, signature namin, nagulat rin kami ni JB at ni Senator Bato. Tapos, pati yung... Antakin mo, hindi lang pirma mo, pirma ni JB at saka ni Bato. Malaking issue yan. Puta, may nagnanakaw ng pirma nyo. So yan ang pinakamalaking issue, hindi lang yung pirma ng ng PR. Tsaka ganito tayo niloloko ng mga congressman natin. Pirma ni Bato, pirma ni JB, pirma mo nandoon, hindi nyo inaamin na kayo yun. Walang yan na yan. Oo, magdemanda kayong tatlo nila Bato. Ano pang ginagawa nyo dyan? O kaya, mag-Senate inquiry kayo tungkol dun sa pamimeke ng pirma nyo kasi considered as pamimeke ng pirma yan kasi hindi mo ino-authorize, ina-acknowledge yan eh. So pamimeke yan. Ang tanong, ma'am, yan bang papel na yan, bumagsak yan sa opisina mo kasi may i-receive kayo dyan. Pag bumagsak yung papel na yan, may nire-receive kayo eh. Kung yan, bumagsak sa opisina mo tapos nakita mo yung signature mo doon, tapos noon hindi mo kinontes, madam, may problema ka malaki. O sabi nga ni RB Place nakakatawa naman yun. Ibinigay mo yung pirma, pero nagulat ka na nagamit yung pirma mo. Pasensya na sa putol-putol, ganun talaga gusto nyo i-end na natin to. Kung hindi nyo na naiintindihan yung sinasabi ko, ayoko na magpagod ha. Ulit-ulit, kung hindi nyo na maintindihan dahil mahina yung internet, i-end na natin, bukas na tayo mag-usap-usap. Oo, paki-confirm dyan kung hindi nyo na naiintindihan at nagsasayang na tayo ng pagod. Sayang naman, nakakapagod magsalita. Paki-ano lang dyan, confirm. Lagay nyo dyan, ha? Malinaw naman daw,
Naiintindihan naman kahit putol-putol. Ituloy na lang natin tong balita na to tapos magpahinga na tayo. Infrastructure, yung sa DPWH, siya, yung dating secretary, si Mark Villar, nakapirma rin siya, pero di naman niya alam. Tapos yung unprogrammed, siyang katutak na unprogrammed din, ang daming insertion. Sinasabing nakapirma kami kasi talagang e-signature, sila lang nagkakabit, binabakbakan ako, ang dami ko ng kaaway. Oo. Ayun nga, madam, kung e-signature, ano ba yan? Tapos, so, dapat pala, hindi may naipasa yung, mantakay mo naibigay yung pera sa DSWD nang hindi nyo pinipirman, hindi kayo kinakabahan doon. Mas malaking problema yun kaysa doon sa, doon sa kumuha ng mga pirma. Yung PI, mas malaking problema to. Ibig sabihin, merong tao sa dyan, sina nyo or sa Congress na, China, ginagawang tarantado talaga yung mga Pilipino. Ay, Diyos ko po. So yun kaya naku, Madam Amy, medyo mahirap rumibansi dito kasi sabi nga daw niya, hindi niya alam e-signature niya. Buti sana kung talagang hindi niya inauthorize. Sinabi niya na kinukuha nila yung mga pirma namin, binigay naman namin. Yung pala gagamitin nila, natural, gagamitin, kaya nga nila kinuha dahil gagamitin yan. Diba? Hindi naman yan, hindi naman nila yung kukunin kung hindi nila gagamitin. Paagulo nyo talaga. Sayang, Amy. Sayang. Hindi, bistado kasi doon, kahit pa paano itong mga congressman sumusuntok nila na may pirma Ayan tingnan nyo. Sino yung pumirma? Siya. Nandiyan kami na Nagpirma kami, kitang-kita namin pare-parehas yung mga sarili namin. Nandiyan sila. Ayan. So may pirma. Anong sinasabi niya na wala? Sabi niya walang pirma. Tayo dyan. Patay tayo dyan. Amy. Ay, nako. Ewan ko kung sinong paniniwalaan ko sa inyo. Kung totoo ba yan, sabi ko nga sa inyo, baka itong ginagawa nyong hiring-hiring na to, baka naman memya, moro-moro lang yan. Baka naman pinaasa nyo lang kami na kunyari ang Senado, hinaharang ang Chacha, yung pala putya, kunyari lang may hearing para hinaharang, pero putya, tapos na pala yan, done deal na pala yan. Sabi nga ni Lorelie Aglimor, tama nga naman, ito yung pinakamagandang logic binigay mo yung ATM mo. Binigay mo yung PIN code mo. Tapos, hindi niya kukuhanan ng pera yung ATM mo. Abay, magaling. Hindi, kasi baka mamaya yung nangyari lang, nilalabanan nila yung PI na yan, pero baka pinapalabas lang nila sa tao na kunyari, pinaghirapan niya, nag-away-away tungkol dyan, tapos biglang boom, pasado ang Chacha. Boom, ito yung mga papalitan, hindi lang economic provisions, lahat penalitan. Patay tayo pagka ganyan. Diba? Nako, Diyos ko po, ewan ko ba. Unahin ko lang muna kasi so yun mga bossing. Sige, ano pa? Doon sa pagdinig, dito muna tayo sa AKAP bago doon sa controversial na ayun, ano na yan pag dito medyo uulitin yung balita niya. Pero at least sinabi niya yung pinaka-importante na yung pirma daw pinamigay niya. Pinagkukuha daw nila tapos ginamit nila. So mas malaki yung kaso ng Congress kung ganoon, madam. Ayun kung totoo yan sinasabi mo. Susunod na balita. Balitaan lang natin tong mga pasadang balita na to Pasensya na kung yung ating audio ay nagpuputol-putol. But anyways, DOJ tayo mga bossing usapang DOJ na sobrang focus at ng kanilang intel patungkol kay Tebes. Ang daming milestone ng kaso na yan ni Tebes. Pero dito sa Missing Sabongeros hanggang ngayon ganun. High profile din to Talagang tinutukan ito nitong reporter na to.
Dati daw nangako si DOJ Secretary na laging merong case conference na buwanan. Pucha, hindi na daw natuloy yun, hindi nga yata nangyari. Kayo namang kayong mga biktima, si Boying, naniwala kasi kayo eh. Para na rin kayo naniwala kay Maharlika niyan. Oh. So sabi ko nga sa inyo, inubos nila Boying yata lahat ng intel nila kay Tebes, pero po siya itong totoong kaso na ang apektado mga sugarolyan na mga makasalanan, pero meron pa rin mga human rights yung mga yan. Oo, kaya tataka ako talaga, takang-taka ako. Paano hindi nyo natatapos na tong hayop na kaso na ito? Hindi nyo pa natataas po siya, hindi nyo pa nakikita tong meron na to. Hinahanap nyo na si Tebes. Nauna to. Kaya nga, itong DOJ, hindi yan pwedeng maglaro ng tagu-taguan. Hindi pwede na DOJ naglaro kayo ng tagu-taguan tas DOJ yung taya. Oh, bakit? Maniwala kayo, 3 araw na hindi pa natatapos yung laro. Oh, 3 araw na hindi pa natatapos yung laro, mga bossing. Kasi hindi nga sila marunong maghanap. Hinahanap nila si Bantag. Hinahanap nila si Tebes. Hinahanap tong mga sabungero, anak ng Tokwa. Wala na silang nakita. Nung nakaraan naman, meron daw ulong pugot sa Bilibid. Hinanap nila, natagpuan, Jollibee. Ay, nako, yari. Hindi, Santi Santos, nag-message siya, si Banat Bay sa akin, may issue din daw yung kanyang internet. Oh, so feeling ko dito sa area namin, magkapit-bahay kasi kami ni Banat dito sa area namin yung palagay ko. Although, naka-converge naman ako. Yung Starlink ni Banat Bay, hindi pwede yun, nasa condo siya. Oh, pero tsagain nyo na lang. Oh, so yun ang sinasabi natin na sa larong tagu-taguan at taya ang DOJ, 3 araw na po hindi pa po tapos yung laro. Hindi niya pa nahahanap yung mga kalaro niyang hinahanap niya, yung boom! Di ba may ganun? Sige, panoorin natin itong na to. Galit na daw yung mga galit na daw itong pamilya ng mga missing sabongeros. Alam mo, bilib din ako sa mga to. Relentless sila, talagang gusto nila mabigyan ng hustisya yung pamilya nila. Gusto na nga lang nilang mahanap yung mga pamilya nila, kahit buto-buto na lang yung mga yun eh. O, sabi ko sa inyo, bilib ako sa mga to, ang sisipag. Hindi pa rin napapanawan ng pag-asa ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero na mahanap ang mga mahal sa buhay. Sa gitna nito, umapa sila sa Justice Department dahil sa hindi na nasundang case conference kaugnay nito. Narito ang aking eksklusibong pagkuha. Naipadala pa ni Glenn Hermar, isa sa 36 na mga nawawalang sabongero, ang video na ito sa kanyang asawa noong gabi ng May 11, 2021 habang siya ay nasa isang sabungan sa Santa Cruz sa Laguna bago siya nawala. Si Hermar ang kumukuha ng video. Kasama niya noon sa sabungan sina Kiel Bohol, Mark Joseph Ignacio, Romualdo Diano, Eric Legaspi at Nerio Anticristo na pawang nawawala rin. Yan ang huling kita ko sa anak ko. Yun yung kasama niyang iba? Wala na rin. Sabay-sabay sila nawala? Sabay-sabay silang nawala. Ang pagkawala ng 6 na sabungerong ito na pawang mga taga-Bulacan, magtatatlong taon nang nananatiling walang linaw. Walang reklamo na naihain sa piskalya dahil kulang daw sa ebidensya. Ang galing ha? Kulang sa ebidensya, may video. Mantakin mo, 3 taon na to yung sa anak niya, nauna pa natapos. Hindi pa ba ebidensya na handun sa sabungan? Kaya sobrang nakakalungkot. Wala na rin daw nangyari sa buwan ng case conference sa Department of Justice na nauwi walang patid nung mainit pa ang usapin. Nung nakaraan po January, hindi po natuloy. Tapos nangako po ulit sila na ngayong February, imimit nila yung mga kamag-anak ng mga nawawala. Matatapos na naman po yung February. Wala na naman pong update sa amin kung kailan kami pupunta ng DOJ. Sa ngayon, pinipilit na lang daw ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero na huwag panghinaan ng loob. Ano na yung plano nila para sa amin? Hindi naman kami bibitiw kahit abutin ng ilang taon yan. Meron Paano nila kayo atupagin? Wala naman silang mahihita talaga sa inyo. Wala naman silang mahihita sa inyo dahil kayo yung mga normal na mga tao lang naman. O syempre, priority nila yung mga high profile cases kung saan maglalagay sa kanila sa pedestal.
dahil nga may mga pangarap niya mga yan na tumakbo sa mas matataas na mga posisyon, kailangan nila ng mga high cases na kahit naman basura na yung kinalalabasan, pinipilit at ini-effort nilang magkaroon ng outcome kahit na pabor sa kanila. So kayo. Sino ba naman kayo? Ano ba naman may tutulong? Magbibigay ba kayo ng pera sa kanila? Wala naman. So wala yan mga bossing. Walang mangyayari dyan. Hindi kayo priority. 3 taon na umasa pa kayo. Naku wala. Pero gawin nyo ganito. Tumistigo kayong lahat kay Tebes. Sabihin nyo na kami po tumitistigo kay Tebes, nakita namin yung pangyayari. Sigurado ko ano kayo niyan, kakausapin kayo niyan hanggang sa kung gusto niyo magdamag pa kayo magkwentuhan. Oy Ninong Randel, how are you? Panoorin nyo pa to. Ano pa po ba kaming iniintay ng hustisya? Yun po malaking katanungan sa amin eh. Kasi kami po hanggang ngayon, hindi kami sumusuko hustisya sa kanilang pagkawala po. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Department of Justice. Diba? Usually, Department of Justice lagi may sinasabi yan. Pagdating sa ICC, mo makakausap yan. Pagdating kay Tebes, makakausap mo lagi yan. Pagdating sa kay Bantag, makakausap mo yan. Pero pagdating dito sa mga missing sa Bungeros, putya, hindi mo makausap? Hindi mo mahagilap? Jay, lagi naman ng media yan, hindi nyo sila mahagilap? Ay, nako. Diyos ko po. Ayan. Kaya nga sabi ko sa inyo yan si Tebes, nako kawawa. Kawawa kasi alam mo talaga na tinatrabaho siya. Kasi tingnan mo naman, itong mga kaso na dapat din nilang tinatrabaho, na silang ginagawa, as in wala na. Hindi ba? Sige. Ay, total naman. Magbalita naman tayo ng Magbalita naman nga tayo ng maganda dito sa gobyerno. Ito mga nakita natin ditong nakita natin ditong ayan. So ito, pakinggan natin itong balita ni UNTV patungkol sa suporta ni PBM sa maayos na edukasyon. Ibalita nga natin ito mga bossing at tingnan natin kung ano yung mga magagandang makikita natin dito. Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta ng kanyang administrasyon sa maayos na kalidad ng edukasyon at sa mga programang makapagpapalakas sa research, makapagpapaganda sa kalidad ng edukasyon at mapanatili ang kultura ng mga Pilipino. Kabilang ito sa binanggit ni PBBM sa seremonya ng paggawad ng Presidential Medal of Merit at parangal sa Outstanding Government Workers ng taong 2023. Kinilalari ng Pangulo mga individual at grupo na nagambag ng mga programa o inisyatibo na nagsilbing inspirasyon at nagpaangat sa buhay ng mga Pilipino. Maging ang mga taong kumilos sa panahon ng COVID-19 pandemic ay pinarangalan din sa nasabing aktibidad. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Be assured that this government continues to support every initiative to further strengthen our research and development environment, to enhance the country's quality of education, and to preserve our culture and our heritage. We recognize the accomplishments of the lead contact tracing team from the city government of Baguio. Major Benji Magalong is here to... By the way, si Apo ang Od, nirecognize niya dyan. Palakpakan natin. Kasi parang yung national, ang tawag dyan, yung National Artist, Guild ba yun? Basta yung na yan, yung nagagawad ng mga, nagbibigay ng mga award para sa mga national artist. Parang hindi nga daw yata qualified si Wang Od kasi daw yung tattoo yata hindi naman yata kino-consider as art. So nakakatuwa kasi in-acknowledge ni PBBM
alam mo, ano talagang kilalang kilala si Apo Wang Ud sa buong mundo. Kaya kung hindi siya kayang bigyan ng award nitong supposedly nagbibigay ng award sa kanya or at least man ng acknowledgement dito sa bayan natin, napakaganda na in-acknowledge siya ni PBBM. And yung ito yung gusto nating marinig lagi kasi na yung mga programa ng ng pamahalaan, gusto natin na nakikita yung presidente na nagsasalita, na nagbibigay ng mga ganitong awards. Pero sana doon sa mga issues ng bayan natin, dapat rin tayo, dapat upfront din tayo at dapat binabangga din natin yun head on. Kung kaya nating magbigay dito sa mga ganitong alam mo yun, ganitong forums ng mga speeches, kailangan pagdating sa issue ng Senado, pagdating sa issue ng Congress, pagdating sa dapat ina-address na po talaga natin yan kasi sobrang laki na po ng gulo na nagaganap dahil dyan. Sabi nga ni Stoix, long overdue na yung award na yun, oo nga. Well, actually, this is an acknowledgement. Join us for these festivities. They have introduced an effective and efficient contact tracing system. Tapos yun nga, binigyan niya yung Baguio ng magandang ang tawag dito yung pagbati baga. Kasi Baguio magaling naman talaga yan. Si Magalong magaling yan. Napakaganda ng kanila daw contact tracing system dyan sa Baguio. So sana, bisitahin mo din yung ibang mga syudad sa Pilipinas at sana masilip mo rin o ma-highlight mo rin yung mga magandang ginagawa ng mga mayors nila. Or kung wala, di ba banatan mo para sana maano man lang sila, ma-inspire sila na gumawa ng mabuti sa bayan ba. Di ba? Ano pa, yung mga balita natin dito. Yan, sige, bago tayo matapos mga boss. Bago tayo matapos, pakita natin tong balita ni Risa Ontivirus. Sabi ko, ang galing ng contact tracing Baguio, bakit hindi nila na-trace tong virus na to? Yan, talagang habang ang mga senador, mga bossing, nakikipaglaban dito sa PI na to. Yung People's Initiative. Pucha, itong senadora na to, yung kanyang personal na laban sa mga Duterte, ayaw niya pa rin tantanan. So talagang gusto niya si Apollo Quiboloy na, kumbaga, kung si Franz Castro, gusto niyang pitasin talaga si PRRD na hindi siya nagtagumpay. Ito si Risa Ontiveros, gusto niya talagang gawing Senior Aguila itong si Quiboloy. So tingnan natin itong kanyang panawagan. Gusto niya nang ipakulong si Quiboloy, mga bossing. Has been requested. And I followed this up with a formal letter to the Senate President. At kung totoong walang kasalanan si Quiboloy, kusa na silang magpapakita sa aming pagdinig sa Lunes at hindi pa tago-tago na parang kriminal. Parang kriminal pala sampa mo na yan sa korte. Hinamon ka na kasi yung Tiveros, gagastos pa Senate sa pakain sa mga yan. Idiretso mo na sa korte para sagutin nila at maipakulong yan. Kasi kapag yan nyo dyan sa Senado, makakalabas din yan. At least kung siya'y mapatunayan may kasalanan sa mga aligasyon na yan, o di mapakulong natin siya dun sa totoong kulungan panghabang buhay. Walang masama ron kung talagang nakagawa na masama pero kasi bakit ba? Gusto siya magpunta dyan para mapahiya nyo ng mapahiya. Mamaya may kapangyarihan talaga niyan. Pag sinabi niyang stop, baka umistop yung paghinga mo dyan. Simula nung hinain ko ang resolusyon para imbestigahan ang mga pang-aabuso ni Apollo Quiboloy sa sarili nilang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, napakarami na po ang mga lumapit sa opisina para ibahagi ang sarili nilang mapapait na karanasan. Pagkatapos magbigay ng testimonya ni na alias Amanda at alias Jerome sa unang hearing, ay maraming dating mga miyembro ang nabigyan ng lakas ng loob para magsiwalat ng Kaya nga, Risa Ontiveros, ilan yung resource person mo na nagsusumbong na maraming ginawang kabulastugan to si Apollo Quiboloy? Ilan yun? Kahit sabihin mo pang 20.
gaano kalaki ang populasyon ng relihiyon ni Kibuloy? Milyon. Lita ko 6 na milyon daw yan. O so yung akusasyon ng 20 versus yung pagpapatotoo ng milyon-milyon na followers niya na hindi siya ganun. Sino mas paniniwalaan natin? Yung mga followers niya o yung 20 20 resource person mo na bumabati ko sa kanya? Kasi lahat dyan puro hearsay yan. Hearsay. So kung hearing ito ng hearsay, imbitahin mo lahat ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Diyan sila mag-alleluia to the max. Sabi ni Ronnie Alcos, wala akong maalala na may na-resolve topic ang Senate. Hindi, meron yan. Nila nire-resolve kasi sila po ay nagkakandak ng hearing in aid of legislation. After nyan, gumagawa sila ng mga resolusyon. Wala naman silang talagang sinusolusyonan dyan. Ano pang legislation ang gagawin mo tungkol dito sa issue na to ni Kibuloy? Oh, Diyos ko. Sabi nga ni Garski, napakadaming pari na ng re-rape. May mga video pa na dinadala sa nahuhuli pa mismo sa motel. May mga kasamang mga bata. Bakit hindi yun ang habulin mo? Risa Ontiveros. Napakadami niyan. Hindi lang nangyayari yan sa relihiyon. Sa lahat ng relihiyon, mayroong iskandalo. O iniimbestigahan mo isang relihiyon, imbestigahan mo lahat. Tama yan. Yung sinasabi ni Garski na yan. Napakatatalino talaga ng mga moderator ng Postdada TV. Diyos mio. Baho ni Kibuloy. Pero sa kabilang dako, dinumog po sila online ng mga alagad ni Kibuloy. Pinaratangan ng kung ano-ano para maliitin ang kanilang katotohanan. Yun naman pala eh. So, ibig sabihin, maraming mga pumuprotekta kay Kibuloy kasi hindi siya predator. Yung according to, pagkakabasa ko So, ibig sabihin, mas maraming naniniwala na hindi ganun si Kibuloy versus sa nag-aakusa sa kanya. If yung hearing mo na yan is hearing of numbers, hindi mananalo yung testimonya. Kasi kung testimonya lang ng, sabi ko nga 20, marami na yun eh. Kung testimonya ng 20, itatapat mo sa testimonya ng 1 milyon, sino yung pakikinggan mo? Yung 20 o yung 1 milyon? Kaya obvious lang to si Risa Ontiveros na talagang lahat ng mga tao na allied kay PRRD, ngayong wala na silang mga immunity, wala na si PRRD, pipitasin na nila isa-isa yan. Sabi ko sa inyo yung Senior Aguila, ang sinuportahan nun, Duterte. Yun daw buong buong Socorro na yon. Duterte daw ang kineri nun. Ayan ang mga style nito ni Madam. Their identities were even exposed, risking their safety. Mayroon po kaming ebidensya ng pagbabanta kay alias Amanda at alias Jerome at sa iba pang mga balak na mag-witness. Sa katunayan, ang isa sa kanila, kinasing yung karinderya niya ng mga taong nakamotorsiklo. Okay. So anong proof mo na galing yan kay Kibuloy? Yung mga yan, nahuli nyo ba yung nakamotor na yun? Hindi. Pinabalita nyo lang? So pinopropaganda nyo lang, ganun. Style nyo bulok. Also have it on good authority that former members of KUJC are being gathered and promised favors in exchange for not cooperating in our Senate investigation. Ang malala, may ibang mga miyembro ng Kingdom na mukhang inutusan na makipag-ugnayan sa opisina ko. So mukhang inutusan. So ibig sabihin, hindi ka sigurado. Ano pang rason ng pagsasalita mo dyan? Kung hindi ka pa naman pala sigurado sa mga sinasabi. Ay naku, ewan ko sa'yo, Risa Ontiveros. Alam mo, pakinggan mo pa lang yung logic nito. Wala ka talagang matututunan. Wala. So sabi ko nga sa inyo, habang nagkakagulo ang Congress at Senado para dahil papalitan na yung konstitusyon, eto si Madam nakafocus pa rin sa mga Duterte.
O, ito si Madam at saka yung mga Makabayan Black talagang nakafocus pa rin sa mga Duterte. Bakit ba kayo galit na galit sa... Hindi ba kayo kumita noong panahon ni Duterte kaya gigil na gigil kayo sa kanya? Anyways, pabayaan na natin yan. Wag na nating i-play. Hindi, pinakita ko lang. Sabi ko, itong ali na to. Habang sila Amy Marcos, parang mga sausaw suka. Siya naman, putya, para siyang may witch hunt na may nagaganap. Meron siyang witch hunting na nagaganap. Diyos me. Anyways, ayun nga, madaling araw na. Maraming salamat mga boss. May pasok pa ako mamaya. Pasensya na kayo, medyo na late tayo. At tingnan natin kung makapag-live pa si Banat Bay, hopefully. Pero mukhang may problema ng internet talaga dito sa area namin. That being said, I'll see you again tomorrow. Same time, same channel. You're all amazing. Maraming salamat sa mga tawag dyan, nagpa-member ngayong araw na to. Maraming salamat mga bossing sa mga nagpakulay ngayong araw na to. At syempre, maraming salamat dun sa mga nag-like at saka nag-share. Pero yung mga hindi pa po nagla-like at nag-share, share na po. Hindi, alam kong utang-uta na kayo dyan sa issue na yan ni Maharlika. Bukas balik na tayo sa ating pagbabalita. Syempre nga naman hindi, nakakaano lang kasi gusto lang talaga nating i-expose mga bossing yung mga fake news na. Pero tawag dito, pagka okay yung internet natin, balik na tayo sa pinakamalulupit nating mga komentaryo. Di ba? Saya-saya. Ayan, so that being said, thank you again sa lahat ng mga nanood ngayon at i-share and like po ninyo and kita-kits tayo bukas. Same time, same channel. Good morning everyone.